Hey, bro, crank it up. This is Tatin Garage, who've been in the business for almost a decade now. Our expertise is on automotive paint, detailing, and restoration. Si-share namin dito yung mga ginagawa namin mga projects na baka makatulong din sa inyo at marami pa mga bagay sa likod ng pagtatalyag. Kaya subscribe ka na. Samahan nyo kami. But they got me hacked up, baby, you're lucky that she got a lot of magic. Walang oras na pwedeng sayangin. Dapat lahat ng galaw kalkulado. Meron lang tayong 2 weeks dito. Yung proseso natin, dapat talaga masunod, maayon sa oras, tamang galaw, bawal na magkamali. Ito yung Bayside Blue. Particular siya sa R34 unit na meron lang ganitong color. Alam nyo, kapag ganyan yung color, yung base color, matte, kapag ka nag-cure, ibig sabihin niya, maganda yung pintura. Usually, mga premium paint, pag natuyo talaga sila, matte ang dating. Indicator kasi yan na wala masyadong binder yung base coat. Kapag matte kasi, mas maganda yung adhesion ng clear coat. After natin base coat, final wiping natin with the tack rod. Mahalaga yan para make sure the surface is clean and free of contamination. Again, hindi tayo pwede magsayang ng oras. Kasi nga, konti lang yung oras natin. Dapat lahat ng galaw natin mabilis at malinis. Kita niyo yung pagkamat niya, pantay na pantay. Kapag nasunod natin yung proseso ng tama, mas lalong magiging mabilis yung trabaho natin. Hindi natin to pwedeng madaliin lang dahil kulang yung oras. Dapat yung proseso ang sundin natin para walang sayang na galaw. I think this is for car show. So, dapat dadamihan natin ng clear coat. 5. Yung iba nga sinasabi at 7. But according to the standard, or at least sa system na pina-follow natin, 1.5 to 2 full coats lang yung allowed. Beyond that is not good for the paint. Hindi rin basihan sa dami ng clear coat yung kapal ng pintura o ng clear coat natin. Nakadepende rin yan sa quality ng paint na ginagamit natin. We are using high solid. So 2 full coats, actually medyo makapal na yan, according to the standard. Safe for the paint, protected din yung paint natin. At makintab, kita nyo naman. Again, hindi yan nagbe-base sa dami ng clear coat. Nagbe-base din yan, malinis yung gawa, kasi hindi ka na masyadong magsasanding or magpapolishing. Marami ka nga ng clear coat and then you sanded pa, edi ganun din, marami rin mababawas. So we focus more on the quality of the paint, on the clear coat, and also yung preparation na ginagawa natin para malinis yung trabaho. Kung ganyan ang finish, konting polishing na lang yan. Kung meron kailangan i-denim, yun na lang mga denim. Pero hindi mo nalilihain ang buo. So, yung UV protection na galing dun sa clear coat natin, intact pa din. Andun pa din kasi wala naman tayong sinanding na makapal. Others are doing the flow coat, yun yung mag-a-add ka ng clear coat after mong mag-initial clear. That is after 24 hours. You have to sand it again. For added gloss yun. But hindi yun sinasabay kasi we have to consider the flash up. Ito, may issues tayo doon sa surface ng carbon
Dahil dun sa resin, mga bubbles yun. Nakita niyo yung mga butas-butas na yan. We have to fill it with the filler para maging makinis siya, hindi siya mag-appear, di ba? Kaya naman yan. And right after, we proceed on dun sa masking ng mga parts. Hindi na natin pinatanggal lahat kasi again, we are bound by time. So, mag-tape na lang tayo to make sure malinis yung gawa natin. So, diskarte natin. Ito muna. Lahat ng panloob. Bugahan muna natin itong loob na to. Itong mga malalim. Tapos, pagtapos na, sunod natin itong wheel well, no? Kasi mag-aanggi. Even with the engine bay, follow pa rin tayo sa value shade. Yung value shade na to would actually make our job easier. Kasi pag blue na ganyan, mga low hiding yan, hindi kakapal yung pintura mo. Para kasi buga ka lang ng buga na hindi naman natatakpan. With the value shade, matatakpan agad. Kaya natin yung finish sa engine bay. Kahit engine bay na yan, dapat makinis yan. Yung iba, matatakpan na yan. Still, doon kailangan ng bugahan Kailangan namang tapean pa natin. So there, the original black engine bay, ginawa na natin blue. According to the body color, OEM pa rin. So, it will be uniform all throughout the body, pati dun sa engine bay. Can't wait na pag nilagay na natin yung engine, paano siya magiging itsura niya. With the freshly detailed, sprayed out engine bay. Kita niyo yung mga rubber trims na yan. Tinakpan natin maigi. Hindi pwedeng anggian yan. And also, nakita niyo yung mga tags, yung mga labels. We preserve it. We tape it. Para makikita pa rin yun. That adds to the authenticity sa OEM finish na gusto natin ma-achieve. There, right there at the label. Diba? Yung TV2, that's a color code, the paint code. Kita nyo naman, that's Bayside Blue. Kung ano yung kulay nun, nung tag na yon, yan din yung actually yung tunay na color. Of course, you don't base it 100% kasi depende yan sa texture. Ito naman yung engine cover natin. Malinis na rin, makinis na rin. There are some here and there, mga names. Titinames na lang natin